Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako si Maricar, at nais kong simulan ang kwento ko sa inyo sa isang bagay na matagal ko nang tinatago. Hindi ko alam kung paano ko ito sisimulan, pero siguro ito na ang tamang panahon para magbukas ng pusong matagal nang nakakulong sa mga lihim at takot. Ito ay isang kwento ng pagmumuni-muni, ng mga desisyong hindi ko inaasahang magdudulot ng malalaking pagbabago sa aking buhay. Siguro ay mapapatanong kayo kung bakit ko nais itong ibahagi. At marahil, pagkatapos ng lahat ng ito, mas maiintindihan ninyo kung bakit ko pinili ang ganitong landas. Nandyan ako, sa loob ng jeep, ang katawan ko ay pagod at ang isipan ko ay puno ng mga alaala. Ang araw na iyon ay puno ng mga gawain, ngunit ang tanging tumatakbo sa aking isipan ay ang tao na nagpatindi ng init na nararamdaman ko, si Lito. Hindi ko akalain na ang simpleng pagsakay ko sa jeep na yon ay magiging simula ng isang bagong kabanata sa aking buhay. Nakaramdam ako ng kakaibang tensyon sa loob ko, isang init na hindi ko kayang ipaliwanag. Sa bawat pag-ikot ng gulong, ramdam ko ang kakaibang alon ng hangin na naglalakbay sa aking balat. Ang amoy ng preskong hangin sa gabi ay hindi makapagtanggal ng nararamdaman kong init sa katawan ko. Nasa likod ako ng jeep at siya, si Lito, ang nagmamaneho. Minsan, nakakaramdam ako ng mga titig na parang sumisilip mula sa rearview mirror at tuwing magkikita ang aming mga mata, may isang alon ng kuryente na dumadaloy mula sa aking dibdib pababa sa aking katawan. Hindi ko alam kung siya ba ang nakaramdam ng parehong init, pero ang mata niyang laging nakatingin sa akin ay nagsasabing may mga hindi pagkakaintindihan sa pagitan namin. Matagal na akong may nararamdaman para sa kanya, ngunit hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin. Bawat paglingon ko, parang may isang lihim na naglalakad mula sa kanyang katawan patungo sa akin. Hindi ko siya matanaw ng matagal dahil takot akong makita niyang nalalaman ko na may namumuo sa aming pagitan. Ang init ng katawan ko ay nagsisimulang dumaloy sa aking mga kamay. Hindi ko kayang pigilan ang pagtingin sa kanyang kamay na humahawak sa manibela, makinis, malakas, at puno ng lakas. Para bang nag-aanyaya sa akin na hawakan ko rin iyon. Mas maramdaman ang lahat ng nararamdaman ko. Masakit, ba katawan mo? Tanong ni Lito. Ang boses niya ay may kasamang kabighanian. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero ang simpleng tanong na iyon ay parang tinulungan akong mag-isip ng matagal. Naramdaman ko ang luhang humalo sa aking dila. Oo, medyo, sabi ko, at naramdaman ko ang init na nagmumula sa mga mata ko habang siya ay nakatingin sa akin. Ramdam ko ang tensyon, ang matinding saya, at ang pabigat na damdamin sa aking dibdib. Matapos ang ilang minuto ng katahimikan, bigla niyang sinabi, "Gusto mo bang matulungan kita? Masakit nga, di ba?" Walang sagot na lumabas mula sa aking bibig, pero ang katawan ko na nag-aalab na ay nagpahayag ng lahat ng nararamdaman ko. Ang bawat salitang lumabas sa kanyang labi ay nagsilbing hayop na pumasok sa aking kaluluwa. Isang matinding alon ng paghihirap at kasiyahan. Habang patuloy ang biyahe, halos hindi ko na kayang magtago ng aking nararamdaman. Napansin ko ang mga titig ni Lito. Malalim, nag-uusap sa pamamagitan ng mga mata. May nakatagong kabangisan at sabik na naghihintay. Ang katawan ko ay tila sumasabog sa init. Ang puso ko ay palakas ng palakas. At hindi ko na alam kung paano ko iwasan ang tukso na nakalutang sa hangin. Nakatingin ako sa kanya at walang salita ang lumabas mula sa aking bibig. Ngunit ang nararamdaman ko sa aking katawan ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Ang bawat kilig at init na dulot ng simpleng pagtingin ni Lito ay naging isang laro ng apoy na hindi ko kayang tapusin. Kung may pagkakataon na natutok sa kanya ang aking mata, hindi ko kayang itago ang aking nararamdaman.
na sa kabila ng takot na pumalit sa loob ko, ako ay natutukso. Humihiling na sana siya na lang ang magtulungan sa akin. Hindi ko na kayang iwasan ang mga nararamdaman ko at mas lalo akong naguguluhan habang patuloy na sinusubok na pigilan ang lahat ng nararamdaman ko. Ang bawat sandali sa loob ng jeep ay parang isang pagsubok na kayang magbukas ng mga pinto na hindi ko pa handang ipakita. Ngunit sa pagkakataong iyon, masyado nang malakas ang alon ng emosyon ko. At alam kong ang isang mata ko ay naglalaman ng lahat ng lihim na nakatago sa loob ko. Pati na rin ang pisikal na ugnayang hindi ko kayang itago. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa mga susunod na minuto, ngunit ang isang bagay lang ang sigurado. Patuloy akong natutulala sa mga susunod na pangyayari. Ang mga titig ni Lito, ang paraan ng kanyang mga kamay na humahawak sa manibela, ang init na bumabalot sa paligid namin. Lahat ng ito ay tila nagsisilbing paalala na may isang bagay na mas malalim na nag-uugnay sa aming dalawa. Wala akong lakas ng loob na magsalita. Ngunit ang bawat galaw ng aking katawan ay parang may sariling buhay. Ang init sa loob ko ay tila umaabot sa mga daliri ko, sa aking leeg, at sa aking mga labi. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman kong tensyon. Habang patuloy ang biyahe, may mga pagkakataon na napapansin ko ang maliliit na galak sa kanyang mga mata. Para bang alam niyang ako'y natutukso at hindi niya kayang pigilan ang pag-usbong ng init sa kanyang katawan. Tumitingin siya sa rearview mirror at sa bawat pagkakataong iyon, nagkakasalubong ang aming mga mata. Ang init na nararamdaman ko ay tumitindi sa bawat saglit. May mga sandaling magkalapit kami at sa bawat paghinga, ramdam ko ang tanging init na siyang nagpapaalab sa aking katawan. Si Lito, sa simpleng pag-iwas ng kanyang tingin, ay parang naglalapit sa amin. Ang katawan ko ay nagsimulang kumapit sa bawat galaw ng kanyang kamay sa manibela. Parang bawat pagkilos niya ay naglalaman ng mga lihim na hindi ko kayang ipaliwanag. Ngunit isang bahagi ng akin ang gustong matuklasan. Ang katawan ko ay tila umaasa na sana ay magkasabay kaming matulungan sa aming mga nararamdaman. Pero hindi ko alam kung anong mga salita ang bibilangin ko sa kanya upang masabi ang totoo kong nararamdaman. Minsan, ang mga usapan namin ay tila walang direksyon, ngunit may mga pagkakataon na ang mga mata ko ay maghahanap sa kanya. Sa bawat tanong niya, parang may isang alon ng nararamdaman akong hindi ko kayang itago. Sa simpleng, "Okay ka lang ba?" na tanong ni Lito, ang puso ko ay parang lumalabas sa aking dibdib. Hindi ko siya kayang sagutin ng diretso. Ang katawan ko na nagsasabing, "Oh, ayos lang ako," ay tinutulungan ako ng puso ko na masabi na, hindi ako okay. Hindi ko kayang itago na may isang bahagi sa aking katawan na nagsasabing gusto ko siya. Bawat sandali ay nagiging isang pagsubok para sa akin. Ang hininga ko, ang nararamdaman kong init, ang tibok ng aking puso. Lahat ng ito ay nagsisilbing mensahe na nagsasabing, hindi ko na kayang magtago. Pero may takot sa aking puso. Paano kung magbago ang lahat ng ito? Paano kung masaktan ako sa huli? Ngunit ang puso ko ay nagsasabing hindi ko na kayang pigilan pa. Ang mga kamay ko ay nagsimulang manginig. At sa bawat sandali ng katahimikan sa jeep, ang alon ng init ay nagiging mas matindi. Hindi ko na kayang pigilan ang aking katawan. At napansin ko na ang aking mga mata ay hindi na kayang magtago pa ng mga lihim. Nais kong maramdaman ang bawat galaw ni Lito. Ngunit natatakot akong baka hindi ko kayang harapin ang mga magiging epekto nito. Ngunit sa bawat titig niya, sa bawat pagdampi ng kanyang kamay sa manibela, nararamdaman ko ang isang kilig na nagsasabing ang init na ito ay hindi na kayang mapigilan. Hindi ko alam kung anong mangyayari, ngunit alam ko na ang gabing iyon ay mag-iwan ng mga bakas sa akin.
Ang katawan ko ay patuloy na nag-aalab sa bawat galaw at bawat titig ni Lito. Sa mga susunod na araw, sigurado akong magkakaroon kami ng pagkakataong magtagpo muli. At sa pagkakataong iyon, hindi ko na kayang itago ang lahat ng nararamdaman ko. Sa bawat paghinga, sa bawat galak na nararamdaman ko, umaasa akong darating ang panahon na magiging mas tapat ako sa sarili ko at kay Lito. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero ang bawat sandali matapos ang huling tanong ni Lito, ang katawan ko'y nag-aalab, tila naglalaban ang mga emosyon ko. Hindi ko kayang gawing normal ang lahat ng nararamdaman ko. Ang puso ko ay naglalakad sa isang magulo at masalimuot na landas. At sa bawat titig ko sa kanya, parang isang lihim na nagsisilbing sagot sa lahat ng tanong na hindi ko pa nasasabi. Nagpatuloy ang biyahe. Ang jeep ay tila nagiging tahimik na lugar ng tensyon at pagkasabik. Si Lito, tahimik, ngunit ang mga mata niya ay puno ng mga lihim na hindi ko kayang basahin. Nais ko sanang magtanong, ngunit nahirapan akong magsalita. Natatakot ako sa magiging reaksyon niya. Kung sasabihin ko ang nararamdaman ko, baka magbago ang lahat. Pero ang katawan ko ay may sariling wika. At sa bawat paghinga, nararamdaman ko ang init na hindi ko kayang pigilan. Habang ang jeep ay dumadaan sa dilim ng mga kalsada, ramdam ko ang presensya ni Lito. Hindi siya gumagalaw, ngunit ang bawat detalye ng kanyang katawan ay tila sumasalamin sa nararamdaman ko. Ang mga palad niyang mahigpit sa manibela, ang mga braso niyang matigas, ang mga mata niyang puno ng walang hangganang tanong. Hindi ko kayang hindi tumingin, ngunit natatakot akong makita niyang may ibang malalim na kahulugan ang mga mata ko. Kung may ibang tao lang, baka maglaho na lang ang lahat ng ito sa isang iglap. Nang dumaan kami sa isang kanto, naramdaman ko ang malamig na hangin. Pero kahit ang lamig ng gabi, hindi ko na kayang itago ang init na bumabalot sa katawan ko. Lito, tahimik pa rin, at hindi ko kayang malaman kung anong iniisip niya. Ang bawat minuto ay isang bagong tanong para sa akin. Ano ba talaga ang nararamdaman niya? Pati ang mga titig niya, para bang may gustong iparating na hindi ko maabot. Gusto kong magtanong, ngunit hindi ko alam kung paano. Ayokong magmukhang desperate. Ayokong magmukhang nagmamadali. Pero may sumisingaw na nararamdaman ko at hindi ko kayang pigilan. Kinausap ako ni Lito at ang mga salitang lumabas sa kanya ay may kakaibang lambing. Kung gusto mong magpahinga, sabihin mo lang. Sa totoo lang, parang ang gusto ko ay hindi lang magpahinga, kundi maramdaman ang bawat galak na iniabot niya sa akin. Kaya naman, pinili kong maging tahimik at hayaang magtagpo ang aming mga mata. Kung may naiisip siya, sana ay pareho kami ng nararamdaman. Sa isang sulyap, naramdaman ko ang mga kamay niya na humaplos sa aking braso. Hindi ako nakakilos para bang may isang puwersa na nagpapastay sa aking katawan. Hindi ko kayang magsalita. Hindi ko kayang umiwas. Ramdam ko ang init na ibinubuga ng mga palad niyang malalapad. Parang ang bawat haplos ay may kasamang kwento na hindi ko kayang marinig. Hanggang sa maramdaman ko ang malambot na dulo ng kanyang daliri sa aking leeg. Hindi ko na kayang kontrolin ang aking paghinga. Parang ang katawan ko ay nagiging sunod-sunuran sa bawat galaw niya. Ang takot ko ay magkahalong kaba at ligaya. Bawat galaw ni Lito ay nagpapalakas ng nararamdaman ko. At kahit ang sarili ko ay hindi ko na kayang kontrolin, umaasa akong mararamdaman din niya ang parehong bagay. Hindi ko na kayang magsalita pa. At ang lahat ng ito ay nagpapalakas ng init sa aking katawan. Hindi ko alam kung anong mangyayari, pero sa bawat sulyap, sa bawat galaw, parang alam ko na may isang bagay na magiging mas matindi pa kaysa sa mga simpleng pagtatanong. Hindi ko na kayang pigilan pa ang nararamdaman ko. Ang bawat segundo, ang bawat galaw ni Lito, ang bawat tinig na bumangon mula sa kanyang mga labi,
Tila nagsasabing may higit pa sa mga ito. Hanggang sa dumating kami sa isang madilim na kalsada at ang jeep na minsang puno ng buhay ay nagiging saksi sa mga lihim namin. Nandyan siya, malapit lang. Nakaupo siya sa tabi ko. Ang mga mata ay nakatuon sa kalsadang tinatahak namin. Ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata na parang hindi kayang itago. Isang lihim na malalim na walang sino man ang makakapagsabi. Ang amoy ng kanyang pabango ay nakakaramdam ng init sa aking balat. At habang ang jeep ay dumadaan sa dilim ng gabi, ang bawat patak ng ulan sa bubong ay nagsisilbing tugtugin sa tahimik na pagnanasa na hindi ko kayang itago. Tahimik kami, ngunit ang presensya niya ay parang sumasapantaha sa akin. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Pero ang katawan ko ay nagsasabi ng ibang kwento. Hindi ko kayang magsalita. Ang bawat saglit na pagdampi ng kanyang katawan sa akin ay sapat na upang magpasiklab ang mga sensasyon na kanina ko pa nararamdaman. May isang bagay sa mga mata niya na tumatago sa akin at hindi ko kayang lumaban. Parang isang magnet na hinahatak ako papalapit sa kanya. At sa bawat galaw ng jeep, nararamdaman ko ang bawat saglit ng init na lumalaganap mula sa katawan ko patungo sa kanya. Nagkatinginan kami ng saglit at sa mga mata niya, nakita ko ang isang lihim na hindi ko kayang maintindihan. Gusto kong magtanong, ngunit parang may pader na naglalagay ng distansya sa pagitan namin. Ngunit sa loob ko, may nag-aalab na kuryente. Parang may nasimulan kaming kwento na wala pang katapusan at ako'y natatakot. Ngunit sabay din, hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko. Pagdapo ng aking mga mata sa kanyang mga palad, nakita ko kung paano niya ipinagdiinan ang mga kamay niya sa manibela. Ramdam ko ang bawat ugat na naglalaban sa kanyang mga kamay. At naisip ko, baka pati siya, hindi na kayang itago ang nararamdaman. Lumingon siya sa akin, at kahit saglit lang ang kanyang titig, parang naabot ko na ang kanyang mga lihim. Hindi na ako sigurado kung ang init na nararamdaman ko ay mula sa kanyang katawan o kung ang katawan ko lang ang sumusunod sa bawat alon ng kanyang mga galaw. Habang patuloy ang biyahe, ang puso ko ay parang mabilis na tumitibok. Hindi ko kayang magsalita, ngunit ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Gusto ko sanang magtanong, sanang malaman ko kung nararamdaman din niya ang parehong init, ang parehong tensyon. Ngunit ang mga salitang iyon ay tila hindi kayang lumabas sa aking mga labi. Bawat segundong dumaan ay tila mas malapit kami sa isang hindi kayang iwasan na sagot. Ang sagot na maglalantad sa lahat ng hindi namin kayang sabihin. Minsan, dumadaan ang mga mata ko sa kanyang leeg, sa mga galaw ng kanyang katawan, at hindi ko kayang pigilan ang init na dumadaloy mula sa aking dibdib, pababa sa aking mga hita. Ang bawat tibok ng puso ko ay parang sumasabay sa bawat paghaplos ng hangin sa kanyang katawan. Ang mga sensasyon na nararamdaman ko ay nagsisilbing apoy sa aking mga ugat. At hindi ko alam kung paano ko pa kayang kontrolin ang sarili ko. Bumangon ako ng konti, at ang aming mga katawan ay magkalapit. Dama ko ang init ng kanyang katawan na parang may nararamdaman din siya. Ngunit ang distansya na inilagay ng mga salitang hindi namin kayang sabihin ay nanatili. Ngunit ang mga galaw niya, ang mga tiniyak niyang salita, ang bawat sulyap, lahat ng iyon ay nagsasabi ng isang kwento na higit pa sa ating pagkakaalam. Hanggang sa makarating kami sa isang kanto, tumigil ang jeep at naghintay ng konti, at sa mga oras na iyon, ang mga kamay ni Lito ay humaplos sa aking likod. Walang salita, ngunit ang bawat damdamin ay sumabog sa mga mata namin. Walang alinlangan, wala nang pwedeng magsabi na hindi ko nararamdaman ang bawat saglit ng init na iyon na kahit ang katawan ko ay tumutugon sa bawat galaw niya. Sa pagitan ng tahimik na biyahe, ang init ng gabing iyon ay nagsimulang sumik.
Ang init na alam naming dalawa na hindi na kayang itago. At sa bawat galaw ng jeep, sa bawat sulyap at mga titig, hindi ko kayang pigilan pa ang Minsan ang mga alaalang dumarating sa ating buhay ay hindi natin inaasahan. Pero may mga pagkakataon na may mga bagay tayong natutuklasan na hindi natin kayang ipaliwanag. Sa gabing iyon, habang ako at si Lito ay magkatabi sa loob ng jeep, isang hindi maipaliwanag na koneksyon ang nagsimula. Hindi ito tungkol sa mga salitang nabanggit namin, kundi sa mga hindi nasabi at mga mata na puno ng lihim. Bawat minuto na lumilipas, ang nararamdaman ko ay nagiging mas mahirap itago. Habang tumatagal ang biyahe, nararamdaman ko ang tensyon sa bawat galaw niya. Ang amoy ng kanyang pabango, ang tibok ng puso ko na nagsasalita ng mga saloobin ko. Lahat ng ito ay nagsisilbing pahiwatig ng isang kwento na may mga suliraning hindi pa natutuklasan. Walang salitang lumalabas, ngunit bawat tingin at bawat galaw ay nagsasabi ng mas malalim na nararamdaman. Hindi ko alam kung paano ito nagsimula. Pero ang presensya ni Lito ay parang naging bahagi ng gabi. Nagmisto lang ang bawat saglit na dumaan ay mas mainit, mas magaan, at tila ba may mga tinig na dumarating sa aking isipan. Mga hindi kayang ipaliwanag na nararamdaman. Minsan, ang mga mata ko ay dumadaan sa mga galaw ng katawan niya. At sa bawat paghinga ko, nararamdaman ko ang init na dulot ng kanyang malapit na presensya. Hindi ko alam kung ito ba ay isang pagkakamali o isang bagay na dinala ng pagkakataon. Ngunit sa mga sandaling iyon, hindi ko kayang alisin ang sarili ko mula sa kanya. Lahat ng iniisip ko ay nauurong. At sa bawat tanong na dumating sa aking isipan, siya lang ang nasa paligid ko. Sa mga titig na nagtagpo, sa mga katahimikan na nag-uugnay sa amin, alam kong may mas malalim na nangyayari. Mas malalim kaysa sa mga simpleng tingin o galak. May mga bagay na hindi namin kayang ipahayag ng direkta, ngunit ang katawan at ang isipan namin ay nagsasabi ng ibang kwento. Habang dumaan ang oras, napansin ko na ang bawat sandali ay mas tumitindi. Ang gabi ay tila nagsisilbing saksi sa hindi nasasambit na kwento, isang kwentong tanging kami lang ang nakakaalam. Hindi ko alam kung hanggang saan kami aabot, ngunit may pakiramdam akong kailangan ko itong tuklasin. May kuryente sa hangin, at bawat galaw, bawat sulyap, ay nagiging sagisag ng isang pagnanasa na mahirap ikubli. Minsan, ang mga simpleng galak ay napapalitan ng mas malalim na damdamin. Hindi ko alam kung anong mangyayari, ngunit sa mga sandaling iyon, nakaramdam ako ng isang kakaibang koneksyon. Hindi ko kayang ipaliwanag, ngunit parang may mga pahiwatig sa bawat galak na dumarating. May mga pagkakataon na gusto ko lang manahimik at maghintay. At may mga pagkakataon na gusto ko sanang magsalita. Magsabi ng mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Habang nagpatuloy ang biyahe, nakaramdam ako ng isang kakaibang kagalakan. Ngunit, hindi ko kayang ilarawan kung bakit. Bawat tibok ng puso ko ay nagsasabi ng ibang kwento. Isang kwentong hindi ko kayang ilahad sa mga salitang alam ko. Ngunit alam kong, sa gabing iyon, pareho kami ni Lito na naglalakbay sa isang landas na puno ng mga lihim. At hindi pa namin alam kung hanggang saan aabot ang kwentong. Hindi ko alam kung paano nagsimula o kung kailan ko unang naramdaman. Ngunit isang araw, ang lahat ay tila nagbago. Hindi ko inaasahan na ang mga simpleng tanong at mga pag-uusap namin ni Lito ay magiging dahilan ng isang ganap na pag-ikot sa aming mga buhay. Sa bawat tingin ko sa kanya, may nararamdaman akong kakaibang init na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko alam kung ito ba'y pagmamahal, pagnanasa, o isang bagay na mas malalim. Ngunit hindi ko na kayang itago pa. Habang ang mga araw ay lumilipas, dumadating ang mga pagkakataon
na ang mga mata namin ay nagtatagpo sa hindi inaasahang sandali. Ang bawat paghinga ko ay tumitindi at ang bawat galaw ko ay mas nagiging maligaya at puno ng kuryente. Wala akong sinasabi. Pero alam ko na ramdam ko ang mga malalim na tingin niya. At ramdam ko rin na may mga bagay na hindi kayang ipahayag ng mga salita. Sa isang gabi, habang kami ay magkasama, nagsimula ang isang hindi inaasahang sitwasyon. Ako ay naglalakad papunta sa kanto at siya naman ay naroon. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin. Habang ang gabi ay lumalalim, natutunan kong tanggapin na ang bawat hakbang ko patungo sa kanya ay tila nagsisilbing isang pagtanggap sa isang mundo ng bagong pakiramdam. Parang ang mga simpleng galak at tingin ay nagiging mas malalim at bawat bahagi ng gabi ay puno ng init. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Hindi ko rin alam kung anong nangyayari sa kanya. Pero ramdam ko na may koneksyon na nagsimula na hindi namin kayang pigilan. Sa bawat sandali na magkasama kami, isang pakiramdam ng pagnanasa ang dahan-dahang bumangon. Minsan, nakikita ko sa kanyang mga mata na may tinatago siyang nararamdaman. Isang uri ng kagustuhan na hindi kayang itago pa. Isang gabi, habang ang hangin ay malamig at ang mga ilaw ng kalsada ay malabong dumaan sa mga mata namin, nagsimula kami ng isang di inaasahang usapan. Walang salitang lumabas mula sa aming mga bibig. Ngunit ang mga mata namin ay nagsasabi ng lahat ng hindi kayang iparating ng mga salitang karaniwan. Ang mga sulyap, ang mga galak sa bawat paghawak, at ang mga daliri na bahagyang dumadampi sa balat, nagsisilbing tanda na hindi namin kayang itago pa ang nararamdaman. Tila ba ang oras ay huminto at ang bawat segundo ay tila mabigat at puno ng sensasyon. Hindi namin kayang itago pa ang mga natutunan naming pagnanasa sa bawat pagtitig at bawat galaw. Habang ang mga katawan namin ay naglalapit-lapit, isang pahiwatig ng init at kuryente ang umabot sa bawat isa. Hindi ko alam kung ito ba'y isang pagkakamali o isang pagkakataon na nagbukas ng bagong daan para sa amin. Ngunit sa mga sandaling iyon, hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Nagpatuloy ang aming mga mata sa pagbabalik loob sa isa't isa at ang mga katawan namin ay naging bahagi ng mas malalim na kwento na hindi kayang ipaliwanag sa mga simpleng salita. Sa mga gabing iyon, natutunan kong may mga bagay na hindi kayang itago, ang bawat galak na hindi kayang sakupin ng mga simpleng galak, at ang bawat init na hindi kayang lisanin ng isang simpleng yakap. Hindi ko alam kung anong mangyayari, ngunit sa bawat sandali na magkasama kami, natutunan kong yakapin habang ang mga araw ay dumaan at ang mga sandali namin ni Lito ay patuloy na nagiging mas malalim at mas makulay. May isang bagay na patuloy na naglalaro sa aking isipan. Ang mga pagkikita namin, ang mga pag-uusap namin, at ang mga sulyap na tila nag-uusap na nang hindi lumalabas ng salita ay nagbigay sa akin ng kalituhan. Gusto ko ng mas maraming oras sa kanya. Gusto ko ng mas malalim na koneksyon. Ngunit alam ko na may mga limitasyon. Isang gabi, habang kami ay naglalakad sa tabi ng isang matahimik na kalsada, hindi ko na kayang pigilan ang mga tanong sa aking isipan. Hindi ko alam kung anong uri ng relasyon ang namamagitan sa amin. At higit sa lahat, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Magkaiba kami ng estado sa buhay. At sa bawat pag-iisip ko, ramdam ko na may mga pagkakataon na hindi kayang itago ang mga pagkakaibang iyon. Pero habang kami ay magkasama, tila ang lahat ng ito ay nawawala at ang puso ko ay natutong magtiwala. Lito, ano ba tayo? Ang tanong ko, tila isang tanong na naglalaman ng lahat ng hindi ko kayang ipaliwanag. Alam ko na hindi madali ang ganitong usapan, pero sa pagkakataong iyon, parang kailangan ko na itong ilabas.
Si Lito, na noon ay tahimik at nakayuko, ay tumigil saglit. Sumulyap siya sa akin at sa kanyang mga mata nakita ko ang isang kabuntot na tanong. Pareho kami ng nararamdaman, ngunit may mga tanong na hindi madali sagutin. Alam mo, hindi ko rin alam. Ang tanging alam ko lang, mahalaga ka sa akin. Sagot niya, at sa mga salitang iyon, parang may isang piraso ng aking puso na humaplos sa kanyang mga kamay. Minsan, may mga tanong na hindi mo kayang sagutin. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may mga sagot na dumarating sa tamang oras. Sa kabila ng mga limitasyon at mga alalahanin, nararamdaman ko na may mga bagay na hindi kayang ilarawan ng mga salitang madalas nating ginagamit. Ang mga galak, ang mga mata na nagsasabi ng higit pa kaysa sa anumang pangako, ang mga sulyap na puno ng mga hinanakit at pangarap. Sa mga sandaling iyon, natutunan ko na may mga desisyon na hindi kailangang madali, pero darating ang mga ito kapag ang puso mo na mismo ang magsasabi. Habang ang mga gabi ay tumuloy, patuloy na nagiging mas matindi ang mga saloobin ko. Isang araw, habang magkasama kami sa isang tahimik na lugar, naramdaman ko na ang mga tanong na naglalaro sa aking isipan ay lumalim pa. Hindi ko alam kung ano ang magiging hinaharap namin o kung may kinabukasan ng aming relasyon. Ngunit ang mga sandali ng pagyakap, mga galak na dulot ng bawat pagsulyap at pagtawa, ay mga bagay na hindi ko kayang ipagpalit. Ang aking mga desisyon, pati na rin ang mga pagkakamali na posibleng gawin ko, ay nagsimula ng magbago. Natutunan ko na sa kabila ng mga hindi pagkakaunawaan at mga takot, may mga pagkakataon na hindi mo na kailangang tanungin ang sarili mo tungkol sa kung ano ang tama. Sa mga sandaling magkasama kami, natutunan kong yakapin ang lahat ng nararamdaman ko at tanggapin na ang mga desisyon ko ay bahagi ng aking sariling kwento. Hindi ko alam kung ano ang magiging takbo ng buhay ko, pero natutunan kong sa bawat hakbang na gagawin ko, ako ang may kapangyarihang magdesisyon. At sa mga sandaling magkasama kami ni Lito, natutunan kong minsan, ang mga hindi nasabi na saloobin ay mas malalim at mas makulay kaysa sa anumang. Habang ang araw ay nagbabago ng kulay at ang mga ulap sa langit ay unti-unting nagiging mas maliwanag, naramdaman ko na ang isang bagong kabanata ng aking buhay ay nagsisimula. Ang mga sandali namin ni Lito, bagamat puno ng tensyon at pagnanasa, ay nagbigay sa akin ng mas malalim na pag-unawa sa sarili ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin pagkatapos ng lahat ng ito, ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi ko nababalik sa dati. Ang bawat hakbang na ginawa ko, bawat desisyon na kinuha ko, ay nagsilbing pagtuklas sa aking tunay na damdamin. Nandyan si Lito, palaging andyan, hindi umaalis sa tabi ko. Minsan, ang mga maliliit na bagay, ang mga sulyap, ang mga halakhak, at ang mga simpleng pag-uusap, ang nagiging dahilan para magpatuloy ako. Alam kong may mga pagkakaibang hindi pwedeng ipagwalang bahala, pero sa mga sandaling iyon, tila hindi na mahalaga ang mga iyon. Ang mga tawanan namin, ang mga tawa na nagsisilbing tulay sa aming mga pagkakaintindihan, ay sapat na para mabigyan kami ng lakas. May mga pagkakataon na hindi kailangan ng mga salitang nagpapaliwanag. Ang nararamdaman ay higit pa sa mga pangako na ipinapahayag. Ngunit ang buhay ay hindi laging makulay. Habang tumatagal, mas dumating ang mga pagsubok. Hindi ko na kayang iwasan ang mga tanong na patuloy na umiikot sa aking isipan. Nais ko bang patuloy na itaguyod ang isang relasyon na puno ng kalituhan o kailangan kong tanggapin na may mga bagay na hindi ko kayang baguhin? Ang mga damdamin na lumalalim ay puno ng kalituhan at takot at minsan tila mas mabuti ng lisanin ang lahat. Ngunit alam ko na may mga desisyon na kailangan mong gawin. Kahit na mahirap,
at ito na siguro ang aking oras. Kaya't sa isang huling pagkakataon, naglakad kami ni Lito sa ilalim ng malamlam na langit. Wala kaming sinabi, ngunit ang mga mata namin ay nagsalita. Hindi ko na alam kung anong hinaharap ang naghihintay sa amin. Pero sa oras na iyon, natutunan kong yakapin ang lahat ng nararamdaman ko. Ang mga gabi na magkasama kami, mga sandaling puno ng init at pagnanasa, ay naging bahagi na ng aking buhay. Hindi ko alam kung ito ba ang katapusan ng aming kwento o isang bagong simula. Ngunit sa bawat hakbang na tinahak ko, natutunan kong hindi lahat ng relasyon ay kailangang magtagal. Minsan, ang mga sandali na puno ng damdamin ay sapat na upang magbukas ng bagong mga pintuan at magbigay ng mga bagong pag-asa. Ang mga mata ni Lito ay nagsalita ng mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang mga pahiwatig ng kanyang mga damdamin, ang mga saloobin na hindi mabigkas ng kanyang bibig, ay nagsabi sa akin ng higit pa kaysa sa anumang salitang maaaring sabihin. Ang pag-asa na nagmumula sa kanyang mga mata ay nagbigay sa akin ng lakas upang magpatuloy sa aking landas. At natutunan ko na sa bawat hakbang ko, may mga bagong pinto na nagbubukas. Pinto ng posibilidad at bagong pag-asa. Hindi ko alam kung ano ang susunod, ngunit natutunan kong mahalaga ang bawat sandali at ang mga desisyon ko sa ngayon ay magsisilbing gabay sa aking hinaharap. Sa bawat pagsubok, natutunan kong yakapin ang aking mga nararamdaman at tanggapin na ang bawat relasyon ay may kanya-kanyang dulo, ngunit may mga alaala na magpapatuloy sa aking puso. Ang mga huling araw ay dumaan ng mabilis, at ang mga tanong na matagal nang umiikot sa aking isipan ay nagsimula ng magkaroon ng kasagutan. Natutunan ko na hindi lahat ng bagay sa buhay ay makukuha mo ayon sa plano mo. Minsan kailangan mong tanggapin ang mga bagay na hindi mo kontrolado at umasa na sa kabila ng lahat. May mga bagong pagkakataon na naghihintay. Nagkaroon kami ni Lito ng isa pang pag-uusap. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na kami nagtakip ng mga saloobin. Pareho naming naramdaman na ang bawat sandali na magkasama kami ay may kasamang takot, ngunit may kasamahan ding kaligayahan. Alam namin na ang bawat kwento, kahit gaano pa kahirap, ay may dahilan, at ang bawat hakbang na tinahak namin ay nagbigay sa amin ng mga bagong aral, ang mga pagkatalo, ang mga pagpapatawad, at ang mga bagong simula ay bahagi na ng aming pagkatao. Sa mga sandaling iyon, natutunan ko na hindi palaging magkasama ang lahat ng tao na dumaan sa buhay mo. Minsan, may mga relasyon na natatapos sa oras na hindi mo inaasahan, at may mga pagkakataon na kailangan mong magpatuloy ng mag-isa, bitbit ang mga alaala at ang mga natutunan mong aral, ngunit hindi ko na kayang ikalungkot ang mga bagay na hindi ko na kayang baguhin. Tinanggap ko na ang lahat, ang mga mabubuting alaala, ang mga sakit at ang mga tagumpay. Sa huli, natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi palaging makakamtan sa paraang inaasahan mo. Minsan, ang pagmamahal ay nangangailangan ng sakripisyo at pagbabago. At sa kabila ng lahat ng naramdaman ko, natutunan kong yakapin ang mga pagbabago at tanggapin na ang bawat dulo ay may bagong simula. Naglakad ako palayo mula kay Lito, hindi dahil ayaw ko siya, kundi dahil natutunan ko ng ipaglaban ang sarili ko. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa akin. Ngunit natutunan ko na ang bawat hakbang ay isang hakbang patungo sa mas maliwanag na bukas. May mga bagay na kailangan mong palayain at may mga bagay na kailangan mong yakapin. At sa pagyakap ko sa sarili ko, natutunan ko na ang pinakamahalaga ay hindi ang natapos na kwento, kundi ang mga natutunan ko sa bawat hakbang ng buhay. Ang mga alaala ni Lito at ang mga sandaling magkasama kami ay magpapatuloy sa aking puso
Ngunit natutunan ko na ang tunay na kaligayahan ay nagsisimula sa pag-aalaga at pagmamahal sa sarili ko. Ang kwento ng pagmamahal na hindi natagpuan, ngunit natutunan, ay magsisilbing gabay sa aking bagong simula. At sa bawat paghinga ko, alam ko na may mga bagong simula na naghihintay. Simula ng mga kwento na magsisimula sa aking sariling mga hakbang. Mga kasirin, sana ay nagustuhan niyo ang kwento natin ngayong araw. Sa bawat paglalakbay, may mga aral tayong natutunan. At minsan, ang pinakamahalagang hakbang ay ang pagharap sa ating mga sarili. Huwag kalimutan, sa bawat kwento, may bagong simula. Hanggang sa muli, salamat sa pagtangkilik.